Sana po ay mabigyan nyo ng payo ang ate ko dahil sobrang malas niya po sa mga lalaki na nakaka-live-in niya. Kaya ang papangalanan ko na lang ngayon ay ang ate ng ating letter sender na tawagin na lang nating Pepa. At ang unang lalaking nakalive-in ni Pepa ay tawagin na lang nating Scooby-Doo. Nagkaanak sila ng isa. Si Scooby-Doo ay may pagkagwapo pero sobrang babaero at mamas boy. Madalas ding saktan si Pepa ng pisikal. Isang beses ay bigla na lang kinutuban si Pepa kaya dali-dali siyang umuwi ng bahay nila galing sa trabaho. Pagdating ni Pepa sa bahay nila Scooby-Doo ay nakita niya ang kanyang biyena na kasama ang mga anak ni Scooby-Doo sa una. Kaya nagmadali si Pepa na buksan ang kwarto ni Scooby-Doo at doon niya nakita na nandun si Scooby-Doo kasama ang kanyang ex-live-in partner. Ang sabi ni Scooby-Doo ay wala naman daw nangyari sa kanila ng kanyang ex pero suot ng babae ang damit ni Scooby-Doo. Nag-away si Pepa at si Scooby-Doo pero natapos ang araw na nagkabati at nagkapatawaran silang dalawa. Pagkatapos ng araw na yon ay halos hindi na magbigay sa kanya si Scooby-Doo ng pera pambili ng pagkain at pambili ng gatas ng anak nila. Isang beses pa na kailangan pumunta ni Pepa sa kanyang kapatid na nagtatrabaho bilang cashier para humingi ng pambili ng gamot at panggatas ng kanyang anak dahil wala siyang pera. Noong pinagbubuntis pa lang ni Pepa ang unang anak nila ni Scooby-Doo ay naranasan niyang umuwi sa mismong bahay nila at naglakad siya ng 30 to 40 minutes at 5 piso lang ang perang dala niya. At nang makarating na siya sa bahay nila ay bigla na lang siyang nagtago dahil nakaramdam siya ng hiya nung makita siya ng tatay niya. Gusto sana talagang yakapin ni Pepa ang tatay niya pero naunahan lang siya ng kaba at hiya kaya walang boses na lumabas sa bibig niya. Kaya nagdesisyon na lang si Pepa na bumalik na lang ulit sa bahay nila Scooby-Doo dahil sobrang hiya niya sa kanyang pamilya. Pero hindi nagtagal ay nalaman na rin ng pamilya niya kung ano ang tunay na pinagdadaanan ni Pepa kaya gumawa ng paraan ng kanyang pamilya para mabawi si Pepa. Simula noon ay naputol na ang ugnayan nila ni Scooby-Doo at hindi na ito nagbago at hindi na rin ito nagsustento. Kaya si Pepa at ang kanyang buong pamilya ang nagpalaki sa unang anak niya na ngayon ay 10 years old na. Pero ngayon si Pepa ay may panibago na namang ka-live-in partner at buntis siya sa pangatlo niyang anak. At ang sabi ni letter sender ay tawagin na lang nating Pet ang pangalawang live-in partner ni Pepa dahil mukha naman daw itong hayop. Dahil pangit na daw ang itsura ni Pet at pangit pa ang kanyang ugali, tamad at walang trabaho. Sobrang din daw itong manyakis at may pagkababaero at all-in-one lahat ng kapintasan ay na kay Pet na. Madalas kasing mahuli ni Pepa si Pet na nakikipag-chat sa messenger sa ibang babae at nakikipagpalitan ng mga malalaswang pictures. Hindi na nakapagtimpi si Pepa nang nalaman niya kung ano-ano ang mga ginagawa ni Pet dahil siya po ay kapapanganak pa lang sa kanyang anak na 1 buwang gulang pa lang. Kinumpronta ni Pepa si Pet pero siya pa ang sinaktan ng pisikal at grabe ang kanyang mga naging pasa. Hanggang sa maging dalawa na ang anak nila ni Pet at nagdesisyon na si Pepa na pumasok na ng trabaho. Nag-apply ng trabaho si Pepa kung saan mismo nagtatrabaho si Pet kaya nagulat na lang si Pepa kung bakit bigla na lang itong nag-resign. At nang nakapagsimula na si Pepa sa trabaho ay doon niya lang nalaman na may naging kabit pala si Pet na kasamahan din nila sa trabaho. Kaya naging tambay na lang si Pet at naglalaro na lang ito palagi ng ML. Ang kanyang mga magulang ang nag-aalaga sa kanyang mga anak at si Pepa naman ang gumagawa ng gawaing bahay pag uwi galing ng trabaho. At meron din kinuwang hulugan ng motor si Pet at dahil wala na nga siyang trabaho ay si Pepa na ang naobligang maghulog nito. Pero nalaman din ni Pepa na ginagamit ng kanyang live-in partner ang motor nito para ihatid at sunduin ng kanyang kabit. Hanggang sa muli na naman pong nagbuntis si Pepa at nalaman ng kanyang pamilya na kahit buntis siya ay palagi pa rin siya sinasaktan ni Pet ng pisikal. Pumunta sa barangay ang pamilya ni Pepa para ipablatter si Pet at para bawiin na si Pepa. Pero sobrang naging sensitive ni Pepa dahil siya ay buntis, konting sermon lang ng kanyang mga magulang ay nagagalit siya agad. Hanggang sa dumating ang araw na bumisita sa kanila si Pet para manuyo at magmakaawa na bumalik na sa kanya si Pepa. Pero imbis na magpakita ito ng kabutihan at ipakitang magbabago na siya ay nakikonek lang ito sa wifi para makapaglaro ng ML habang nasa bahay nila. Pero sa ngayon ay nananatili pa rin si Pepa sa bahay ng kanyang mga magulang. Dinadalaw-dalaw na lang siya doon ni Pet paminsan-minsan. Bigla na lang daw itong lumilitaw kahit oras na ng madaling araw at hindi man lang nagbibigay ng galang sa kanilang mga magulang. Pero lumipas lang po ang 1 buwan ay bumalik ang pagkamartir ni Pepa dahil siya ay bumalik na ulit kay Pet. Napapagod na raw kasi siya sa pagbubungangan ng kanyang nanay kaya ngayong linggo na to ay may nakita na naman siyang bagong kachat na babae ni Pet. Minsan ay naglalabas na sama ng loob sa akin ng ate kong si Pepa pero pag pinapayuhan naman namin siya na hiwalayan niya na ay nagagalit pa siya. Kaya hindi niyo na po kami masisisi kung bakit grabe ang inis at pagkasuklam namin kay Pet. Pero yung ate ko naman kasi ay parang ginayuma, hindi niya po talaga kayang iwanan si Pet. Kaya sana po ay mabigyan niyo ng payo ang ate kong si Pepa. Hanggang dito na lang ate Charis. Ganito kasi ang kapatid, di ba pinangangaralan na siya ng mga magulang mo pero nagagalit pa yung ate mong si Pepa. Ganun talaga pag nabubulagan ng pag-ibig, lahat ng pangaral sa'yo ay parang akala mo kinagagalitan ka lang. Yung mga magulang nyo nga hindi niya sinusunod ako pa kaya kahit anong ikuda ko dito sa tingin ko hindi niya rin naman pakikinggan. Kaya siguro ang may papayo ko na lang sa'yo ay hayaan nyo na lang siya, gawin niya lahat ng gusto niya hanggang sa
matuto siya sa sarili niyang pagkakamali. Doon lang kasi matututo yung ate mo kapag na-realize niya sa sarili niya na mali ang ginagawa sa kanya ni Pet. Kung ayaw niya talagang humiwalay, wala tayong magagawa dyan. Pero sana wag na siyang magpabuntis na magpabuntis. Kaya para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Mauricio ng Protect Marilao at kay Yumi Dam, Josel Rontino at Din Galuno, Stephanie Lope at Saina Bitangkol. Pinakahuli, Heiki De Leon. Kaya yun lang. Like and share para alam namin bukas. Bye-bye!